pag hindi nakulong si Martin Romualdez, walang maniniwalang seryoso ang gobyerno doon sa laban sa korupsyon, no? And in fact, ang iisipin pa ng taong bayan dyan is pinalusot siya. Oo. Why? Hindi na makakatulong because the people have already decided that everything is for show, everything is political, everything is about Sara's to prevent Sara from becoming president in 2028. What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong si Congressman Toby Chanco. Ngayong nalalapit na nga itong SONA nitong bangag na administrasyon, no? Dapat lamang di umanong i-highlight ni BBM ang mga palpak at korupsyon na nangyari sa kanyang termino di umano. Paano ba naman kasi galing na nga kay Congressman Toby, no? Na mas nauna pa ang pamumulitika sa mga Duterte kaysa sa paghuli dito sa dalawang big fish ng flood control na sina Martin Romualdez nga at Zaldico. Anak ng tokwa naman talaga. Kung kaya ang pasaring nitong si Congressman, kaya ba hindi mahuli-huli, no? O hindi binibigyan focus itong flood control project dahil siya mismo na presidente di umano nakikinabang sa mga korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang lala naman kapag ganoon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated po kayo sa ating channel. At yun na nga no mga kababayan, bago natin bigyang highlight itong winika nga ni Congressman Toby. Ayan mga kababayan, nag-post na sinusulat na di umano, ningagba ang kanyang perfect SONA speech, no? Nako naman po. Naniniwala ba kayo na perfect itong SONA speech niya? Dahil kung ako lang ang katatanungin baka chat GPT lang yan. Nako. O baka naman, galing sa script ni Krililing. Grabe. Sana BBM bago nyo ayusin, no? Yung perfect SONA speech mo, nakikita ng taong bayan na may resulta. Pero kung akong tatanungin, hindi ako naniniwala dito sa perfect SONA speech ni Ngagba, no? Dahil sa pagsasalita pa lang niya, alam nyo na mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. So, pinapatawag lang kami kasi biglang umano ulit bumalik ulit na numbalik na naman po dahil I guess sa Lunes na po no yung SONA, yung unang mga dati na mga sinabi mo na nagkakaroon ng bentahan dito po sa Kamara de Representantes yung mga budget insertions and maybe because of that nga, 'di ba, the president last year ni SONA said nga mahiya kayo na ngayon 1 year na malapit na. So tatanungin ko lang from the first time that you revealed this, have you seen any improvement? Or because wala talagang brazen na, wala nang pagkakaiba. Pareho pa rin itong mga budget insertion, mas malaki, mas malawak, wala nang hiya-hiya. It's already kumbaga the norm. Hindi, first of all, syempre, may pagbabago naman, lalo na pag yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na palapit na ng palapit dun sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, yan ang magpapatunay kung seryoso ang gobyerno sa laban sa korupsyon o hindi. No? Because hindi naman pwedeng yung mga maliliit na isda lang ang nakulong, hindi naman pwedeng yung DPWH ang nakakulong, hindi pwedeng yung mga contractors lang nakulong. No? Kasi hindi naman naabot sa kanila yung anomalya kung hindi nasingitan ng mga proyekto, yung budget, doon pa lang sa paggawa ng NEP. No? So, ang ibig sabihin, doon pa lang sa paggawa ng NEP ay nagbebentahan na ng proyekto, di ba? At pag binenta yung proyekto, magbabayad yung contractor, legislator, o kung sino man ang gusto ng proyekto ng 20%. No? Of course, yung legislator is over and above. Yung pag gusto mo ng mas marami pang proyekto, dati hindi naman binibenta sa amin yan Ang nangyayari dyan sa amin, hihingin lang namin, di ba? But admittedly, dati prior dun sa bendahan, it is based on your political value, di ba? Pag malakas ka sa Malacanang o malakas ka sa speaker, may dagdag. Pero dito, ang nangyari is binibenta na sa mga contractors prior pa lang doon sa paggawa ng NEP. Okay? Pagkatapos noon, along the way, kung gusto mo pang magsingit, doon sa mga amendments, sinisingit o doon sa insertion, sinisingit yung additional
na binebenta, di ba? Oo. Kaya konektado to doon sa unprogrammed appropriations di ba? Na kine-question ngayon sa Supreme Court. Because ang nangyayari doon, kung gusto pa nila mag-insert, tatanggalin nila yun doon sa programmed appropriations. Yung programmed appropriations, ilalagay nila sa unprogrammed Program, para oo. yung binenta nila, yun ang malalagay nila sa programmed appropriation. Oo. Ganon yung nangyayari doon, no? So, kailangan talaga yung big fish, no? Kasi si Saldico ang point person sa bentahan. Yeah, Ang yeah. sinasabi ko naman is hindi naman magagawa ni Saldico to kung hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. Oo. Alam mo nung una, ako yung unang-una nagsabi ng pangalan ni Saldico, ako yung unang nagsabi ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So, ngayon makikita na natin na talagang iniintay na lang natin yung pag-file ng kaso ng ombudsman, no? Balita ko nasa preliminary investigation stage na sila. Yeah. So, iintayin natin kung ano yung magiging resulta. Just to refresh my memory kong Toby, no? Kasi nga dito sa binabasa ko nga yung namin research, 20% ang hinihingi ni Zaldico. Tapos yung mga kontratista, meron rin silang patong. So kung sabihin natin yung proyekto ay 100 million, magkano lang po talaga ang napupunta sa proyekto at magkano pong napupunta sa mga komisyon? Hindi ko alam eksakto, but definitely may bawas na yung, so kung 100 million, 80 na lang kasi nagbayad kay Saldico ng 20, di ba? Correct. Ngayon, kung pinasa pa ulit, kasi yung iba naman, hindi naman, pag bumili sila, hindi na sila yung gagawa, ibebenta nila ulit. So, bebenta ulit na ng 10%. So, that's another 10 million. So, 70 million na lang natira sa proyekto, no? Yun. Tapos, syempre, may contractors Baka nga hindi lang 20 o 30% ang nakukulimbat ng mga ito eh. Bilyon-bilyon ang nananakaw ng mga tulisan na ito. profit yan na 10% yata ang computation at DPWH. So 10 million ulit yun. So 60 million na lang natira sa proyekto, no? Tapos kung meron pa ba silang ibang binibigyan, yun, babawas mo pa yan, no? So At least sa pinakamalaki, ang matitira sa proyekto ay 60%, di ba? you think 60? Ako feeling ko baka less pa nga dyan eh. Kasi Lalo yung Hindi, sabi ko sa'yo sa pinakamalaki, di ba? Sa nga eh. pinakamalaki. Sa pinakamalaki. grabe no, ang daming nawawalang pera. Okay, Kawawa Ricky, talaga yung mga Pilipino, no? Oo. We're paying so much and to only get half. less than half pa nga, Yeah. if ever. Kung I have a question po, no? Yes, and ang problema dyan is lagi namang kulang yung budget, di ba? I mean, kaming mga congressman, hindi naman namin nadadala dun sa distrito namin lahat ng pangangailangan ng distrito namin, di ba? Tapos mababalitaan mo na binenta lang yung mga Yung pala yun. proyekto, di ba? Correct. So dapat kasi ang budget, talagang ang budget dapat is to address yung pangangailangan, di ba? Yeah. Hindi naman pwedeng yung budget binebenta. Correct. Tapos hindi na nabibigyan ng proyekto yung mga lugar na mas nangangailangan. Kailangan. Siguro ito yung mga, kung tayo po ay mga ordinaryong mamamayan at taga-subaybay, parang nakakalula talaga pakinggan itong mga bentahan ng proyekto, budget na bilyon-bilyon, tapos milyon lang yung napupunta talaga sa kanilang mga proyekto. Kaya po, I think what you're doing po is very courageous. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may kaibigan ka pa ba dyan sa Kongreso? Kasi po, Alam mo, Rick, hindi naman ako pumasok sa Para Kongreso para magkaibigan. makipagkaibigan, Oo. di Di ba, ba? Rico, friend mo naman kami ni Patpi. Marami na siyang friends. Kahit si Patpi lang binibigyan mo ng 3-piece lagi. Ako wala, samantala matagal tayo magkaibigan. But anyway, Hindi, going back. Oy, teka, yung 3-piece ay klaro ko lang. Oo, Patis, puto, at saka pansit. Uy. Makakalain nila, binibigyan ako ni Kong ng pera. Hoy, Kong! Baka hindi naman ako 3 piece ng baka pansit kala at pera, patis. hindi yun, ano yun? 3-piece, patis, Oo, puto, Mandela, at saka masarap yung pansit. sa Navo. Tapos kay Michelle na lang ko Hindi, mga hihingi. produkto ng nabotas po yan. Ay, Michelle na lang ko hihingi, Kong. Ito, balik po tayo. So, ito nga po. Pansit, puto, tsaka patis. Oo. Yung tunay na patis, ha? Patis Yeah, talaga, oo, patis puro. Tama na, iningit niyo pa ako lalo. Okay. Ito po. Balik po tayo dito nga dahil I think this is a very brave allegation. But it is a very public allegation which is very specific. Because correct me if I'm wrong, Kong, dahil you were quoted as saying
let's say you're a contractor, you tell Zaldi, I want 1 billion worth of projects, you will pay 20%, or that's 200 million pesos. Then you decide what projects you want, and then we'll insert them into the budget. So this is very, very specific. So ang tanong po ng mga ordinaryong Pilipino nga na talagang, wow, nakakalula, ganito pala ang bentahan, ganito pala yung mga budgetan, ano? Meron po ba kayong specific din na mga hawak na dokumento? May actual po ba kayong nakitang transaksyon? Ano po yung mga, or may specific po ba kayong proyekto na pwedeng halimbawa, ito yung sinasabi ko, let's put it in real life scenario. Ito yung hawak ko ebidensya. Kong. Meron. Because madaling ma-identify di ba? Number one, for example, congressman ka na ikaw ang proponent, di ba, ng proyekto. Ikaw ang nag-request ng proyekto. Tapos hindi mo dinala doon sa lugar mo. Oo. Sa distrito mo. Obvious na yun. Oo Hindi na nga. kailangan Hindi mo karapatan yun, hindi mo distrito. hindi lang hindi mo karapatan di ba? I mean, siyempre yung mga constituents namin humihingi ng proyekto. So nag-request ka ng proyekto, nakakuha na ka ng proyekto, papagawa mo sa ibang distrito. Di ba? Obvious na yun. Ibig sabihin, binenta mo yung proyekto. Wala nang ibang paliwanag doon eh. Why will you na... Okay, sila magpaliwanag. Bakit hindi mo dadalhin sa distrito mo yung proyektong na-request mo? Sila magpaliwanag. At meron akong listahan no mga ganon. Ayun Number po one yung yan. tinatanong natin. Ano po yung resibong meron po, hawak ni meron. Toby? Meron daw siya. Meron. Oo. Number two, yung party list na napakalaki ng mga insertions. No? Insertions pa lang. For example, yung Tingog, di ba? Over 5 billion ang insertions niyan. Grabe. O wala naman siyang distrito. Hindi naman, of course, sasabihin niya, nationwide yung constituency niya. Pero, meron ng district congressman na nag-aasikaso doon eh. So kung yung district congressman hindi siya makapagdala ng proyekto sa distrito niya, bakit ikaw na party list na hindi naman directly ang kongresista ng distritong yun, ikaw pa makakapagdala ng proyekto doon sa distrito na yon. So masyadong questionable yan, di ba? Direkta na yan sa district congressman dahil talagang constituency na yan eh. Bakit naman yung party list pa magdadala ng proyekto doon, and in the amount of more than 5 billion sa buong Pilipinas. Yeah. Di ba? Okay. Tingog yan. Tapos yung BHW, Barangay Health Workers na party list, yun ang pangalan nila, nasa pamangkin ni Congressman Saldico, no? At saka yung Ako Bicol, over 2 billion ang mga budget niya, no? nila. So, bakit dadaan yung district congressman sa party list para makapagdala ng proyekto sa distrito niya? Di ba? It doesn't make sense. Correct, So what happens to that now, Kong Toby? Talagang ano na yon, parang wala na. Kasi for this year, di ba, because of that flood control scandal last year na when the president made that announcement, wala na ngayon gumalaw ng mga proyekto. Ang DPWH natakot, di ba? Kasi nga marami sa mga engineer, ayan, nasa payatas. So, pero ngayon po, we had a Congressman Leviste a couple of months ago, and he said, when he goes to Congress, ganun pa din, nag-uusapan, magkano insertion? May lagana pa rin daw yung mga ganyan mga insertion, mga budget insertion. So, is it still happening? That's my question. Is it still happening? Okay. Happy, merong mga sumusubok, di ba? Okay. Merong mga sumusubok. Pero, sabi ko nga, para matigilan na yan, because tignan mo, kung walang big fish, kung walang mastermind na makukulong na malaking congressman, ano yan sasabihin na, ay, mainit lang, tapos palamigin, tapos balik sa ano. So, dapat talaga may managot, no? Hindi pwedeng walang mananagot dito. Hindi naman kapanipaniwala kahit kanino na magagawa yan ng DPWH, magagawa yan ng mga contractors na wala. Tsaka si Saldico in his videos already admitted. Ang sinasabi lang niya, hindi sa kanya napunta, walang naiwan sa kanyang pera. At lahat pinadala niya kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero
Kung Toby, it's on Monday na yung State of the Nation address ng Pangulo. Nagsabi na rin si Ombudsman Boying na they're looking at 6 to 8 contractors na sasampa na nila ng kaso. Tapos, sabi ko kay Ricky, rainy season na. So, nanumbalik na naman yung mga baha, talaga yung mga tao, nangingit-ngit nga. Sa tingin mo ba, gagawin ng presidente na papanagutin si Martin Romualdez na alam naman po ng marami napakalapit sa kanya pinsang buo ng ating Pangulo? Alam mo, my reply cannot be based on my opinion. No? Okay. Ang reply ko is ganito. No? Aminin man natin o hindi, pag hindi nakulong si Martin Romualdez, walang maniniwalang seryoso ang gobyerno doon sa laban sa corruption. No? And in fact, ang iisipin pa ng taong bayan dyan is pinalusot siya. Why? Because nagbanta siya, di ba? Natandaan mo, doon sa huling sa kaisa-isang video niya na lumabas, sinabi niya na marami siyang alam tungkol sa gobyerno, sa administrasyon, at hindi siya papayag na siya ang magiging scapegoat. Ang exact quote nga niya dyan is, I will not go down alone, di ba? Kitang-kita naman ang kabalustugan nitong dalawa pero magpahanggang ngayon, hindi nananagot ang mga ito. Mas nauna pang impeachment ni VP Sara, ako naman po talaga. So, ano magiging interpretasyon ng tao dyan? Magiging interpretasyon ng tao dyan sa ayaw man natin o hindi, sa ayaw man o hindi ng administrasyon is, ang isipin is, takot sila na baka pag kinulong nila si former Speaker Martin Romualdez, kung ano-ano sabihin. So, Idadawit lalabas niya na daw yung presidente. takot sila doon sa alam ni Martin Romualdez. So, they will have to prove talaga, no? The burden of proof is doon ngayon sa administrasyon na patunayan na hindi sila takot, number one. At patunayan, number two, na yung laban sa korupsyon ay walang pinipiling kulay. Na pagkakampi, hindi nakakasuhan, hindi nakukulong, pero pagkalaban sa politika, mabilis pa sa alas 4 kung makulong, no? So, pag ganyan kasi ang perception ng tao, napakasama. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pananagutan, lalabas na ito ay tungkol sa politika at self-preservation, no? Yeah. Dahil lalabas na takot sila doon sa maaaring sabihin ni former Speaker Martin Romualdez. At medyo matagal na kasing nag-intay yung Isang ang taon taong na. bayan, Oo, di ba? isang taon na. Isang taon na So talagang inip na yung taong bayan at kailangan makita talaga na accountability is for all, para sa lahat yan. Walang exemption at walang pinipili. Okay. Ako naman kong dahil meron po ako narinig na yung mga speeches po ni Pangulong Marcos, siya talaga yung nagsusulat. For example, last year, his iconic words, mahiya naman kayo, ay talagang nanggaling daw sa kanyang puso. Talagang sa kanya daw galingan, wala siyang scriptwriter pagdating dyan. So ngayon po, people are going to check his next SONA this Saturday kung sino po talaga yung Monday. sinabihan niya, sorry, Monday pala, July 27, sorry. Kung ano na po yung nangyari sa kanyang binitawan na salta na mahiya naman kayo. May nahiya po ba? Ano sa palagay niyo po ang sasabihin naman po ng Pangulo? Siguro this is a question. Ano sa palagay niyo po bilang alam ko na meron po kayong malapit na relasyon sa Pangulo, kilala niyo po siya for Mukhang hindi how many na. years? Wala na. Ay, hindi na ba? Tinakwil ka na ba ko? Mukhang hindi na. But not to be speculative, Kong, but from how you knew po the president, what do you think will be his report this Monday? I really don't know. It's a difficult situation, no? Because kahit ako, iniisip ko, ano pa ba yung ibang sinabi? Definitely, ang natatandaan ko, yung mahiya naman kayo. No? So, I think pati mga kababayan natin, doon nakatuon Ano ang masasabi niya doon sa sinabi niya last year na mahiya naman kayo, di ba? Anong dugtong? May dapat na follow up yun Kasi yun ang highlight Kung merong tatanungin ka, ano yung isang pinaka natatandaan mo doon sa speech? It is that mahiya naman kayo. Yeah. Di ba? Ako rin. So, lahat yun ang inaabangan. Ako yun ang inaabangan kong highlight ng speech niya. Dalawang inaabangan kong
highlight, actually tatlo, no? Okay. Tatlo yung inaabangan kong highlight ng speech niya. Teka, madami habang iniisip ko. Number one is that talagang mahiya naman kayo. Yeah. Oo. Okay. Number two is yung paano mareresolbahan yung kahirapan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Yeah. Papaano natin matutulungan yung ating mga kababayan na makalampas sa kahirapan na ito, no? Yun ang first two na talagang iniintay ko doon sa speech niya. Yeah. Kasi Kong Toby, ito, ang panghuling katanungan ko na lang sa iyo because we don't have much time. The Yes. President, yun na nga, this will actually parang be his, sinasabi nila parang huling SONA na niya because the SONA next year, nagpapaalam na siya di ba? Kasi patapos na yung kanyang termino. So parang ito na yung make or break niyang SONA dapat. In terms of yung report card niya, so far, no, from 2022 to the present, what grade will you give the President now? No, alam mo, Patty, I am not here to grade him. No, let us just look at the latest Pulse survey, the Pulse Asia survey. Bagsak. Yan na yung Oo. yan na yung gradong ibinigay sa kanya ng Taong bayan. di ba? Oo. Kaya itong ano niya, it is really a very challenging SONA because mababa yung trust rating, di ba? Yeah. And So, pag ikaw nagsalita, yung mga taong mataas ang tiwala sa iyo, malamang maniniwala sa sasabihin mo, Oo, 'di ba? oo. Pero pag ikaw ay nasa sitwasyon na mababa ang tiwala sa iyo ng taong bayan, the problem is mahirap din silang maniwala sa mga sasabihin mo, 'di ba? A natural fact of life 'yan Pag mababa ang tiwala, mahirap paniwalaan. pagdududa, oo. Yes, Pagdududahan. so yan ang very challenging doon sa SONA ni Presidente, no? Kaya hindi ako yung dapat mag-rate diyan. Ang nag-rate na yung taong bayan At nilabas na ng Pulse Asia Pulse Asia yung resulta ng survey nila. So that is I think doon kung may tumutulong man sa presidente na gumawa ng speech, ang number one dapat nilang i-address is ano ang pwedeng sabihin ng presidente para magtiwala o at least maging bukas ang isipan ng mga tao na pakinggan pa yung ibang sasabihin niya. Correct, oo. Diba? Otherwise, Wala if na. you cannot establish that in the beginning of the speech, wala mahirap maniwala yung tao kasi Oo. ang mananaig sa kanilang isipan is yung mababang tiwala sa Pangulo. Wika nga ng taong bayan, Congressman Toby Chanco, wala na silang interest pa dito sa pasona ni BBM sapagkat kahit di na magsona ito, kitang-kita naman na palpak ang kanyang administrasyon. Yun ang challenge talaga, no? Yeah. Kasi ako, yung pinaka-natandaan kong SONA niya, na at least nagkaroon ng action, was the other year when he said, tapusin na ang mga pogo. By end of this year, wala ng pogo. And in fairness, ayun, yun Nagawa naman nagawa yun. niya. So ngayon, Oo. ito, tanungin natin, asan na yung hiya ninyo? Sino na nga? So dapat ngayon magre-report na siya. Nung sinabi niya last year, dapat nga, I agree with you, dapat nga ngayon, meron na siyang kumbaga meron siyang announcement. O ito, dahil nga sa nahiya, dapat daw nahiya sila, ito yung mga ginawa namin. So sana nga, yung mga malalaking mga isda, mga balyena niyan, Aabot or kaya? aabot, Aabot kaya makulong sa na. Lunes? At ang pinaka-importante sa akin, Baibalik. ibalik yung pera Oo. at makulong sila. Okay. Maraming Yes. Yan yung Ultimate. sunod na parte which I think and I believe na si Ombudsman Boy Remulla is committed to do so. Yan. Okay. Thank you very much, Kong Toby, for your time. At dito naman sa video na ito mga kababayan ni ating panoorin itong si Attorney James Reservan na isang professor ng Political at Constitutional Law na kung saan ibinanggit nga niya na itong si Matibag kahiya-hiya di umano ang kanyang pinaggangaw-ngaw sa impeachment kay VP Sara. If I were him, I would not have allowed myself to become a witness kasi I will just suffer humiliation as what he is suffering coming from a very young lawyer. Kasi yung si Atty. Matibag ay 29 years
in practice as a lawyer. Pero yung parang nag-demolish sa kanyang testimony at saka nag-expose sa kanya to humiliation ay isang rookie, ang bata, parang Bata anak pa. lang niya na lawyer na si Attorney Mark Pinloan. So, it was really a humiliating experience sa kanyang buhay, lalo na bilang NBI director at saka isang lawyer. Start the ball rolling. Okay, unahin muna natin ha. Doon po sa mga pahayag ni NBI Director Matibag, nakita nyo ba yung pagiging, kung pagbabasehan natin yung kanyang pahayag sa investigasyon niya dito sa sinasabing may grave threat na nagawa ang pangalawang Pangulo, yung tamang klase ng pag-iimbestiga na talagang independent, kasi pinagmamalaki niya ito na independent talaga, na umayon sa tamang proseso at hindi selective, attorney. Kung pagbabatayin natin yung kanyang testimonya, mga at least 2 araw I go by with the observation of many or a lot of Filipinos who observed the appearance and the testimony of NBI Director Melvin Matibag. He is really not representing independence. Na ipakita na his wife is one of the endorsers, and then he was not even the director director of the NBI at the time of the alleged or of the time of the utterances made by the Vice President. So, wala siyang personal knowledge as was clearly established during the cross-examination. Wala siyang personal knowledge at saka yung mga sinasabi niya ay lahat ay speculation lamang. So, in effect, instead na sabi nila may ipapalabas na parang bomba o parang pasabog, naging quitis yun . So, it did not help at all in any manner to the cause of the prosecution for the purpose of establishing Article 4 in the impeachment complaint. Opo, no. Banggitin ko lang po yung yung sinasabi niyo po na pagiging niya, dapat may personal knowledge siya paghaharap sa korte, no? Bilang isang witness, kasi nga sinasabi nga dito sa Rule 130 Section 22, a witness can testify only to those facts which he knows of his personal knowledge, that is which are derived from his own perception. Siya ay NBI chief. So, malamang sa malamang, wala siya doon sa mismong, yung kumbaga parang hands-on, more on supervisory siya, at yung mismong mga involved na mga pangalan na sinasabing na nagkaroon ng banta, hindi pwedeng manggaling sa kanya. Dapat mismong galing doon sa taong yon, attorney. Exactly. So, nakakaawa yung kanyang appearance. If I were him, I would not have allowed myself to become a witness kasi I will just suffer humiliation as what he is suffering coming from a very young lawyer. Kasi yung si Atty. Matibag ay 29 years in practice as a lawyer. Pero yung parang nag-demolish sa kanyang testimony at saka nag-expose sa kanya to humiliation ay isang rookie, ang bata, parang anak lang niya na lawyer na si Atty. Mark Pinloan. So, it was really a humiliating experience sa kanyang buhay, lalo na bilang NBI director at saka isang lawyer. Na naharap ka sa ganung klaseng court appearance na in the first place, dapat hindi siya nag-appear kasi
wala talagang maitulong yung kanyang supposed evidence. He has no personal knowledge. He was not the director of the NBI at the time of the incident. So ano bang masasabi niya? So ang masasabi niya ay parang, sabi nga ni Atty. Binloan, chismis lang. And that is not helping the cause of the prosecution. Remember, Admar, itong impeachment trial, dalawang korte ang nakikinig dito. Una, yung mga senator judges. Pero ang importante dito ang taong bayan. And the senator judges, in many instances, would follow the pulse of the people who are the ultimate judges of this political exercise like an impeachment proceedings. Opo. Di ito naman tayo doon sa kanyang 5 points eh. Meron siyang sinasabing 5 points kung bakit ito yung nakita nila na present, kaya nabanggit nila na merong grave threat na ginawa na sinasabi pa niyang nakabase sa standard daw sa Amerika, no? Yung sabi niyang pattern of violence, gravity of and seriousness of an incident, identifying characteristic involved in the incident, capacity of the subject, motive of the personality involved. Tingin nyo itong 5, taken out of context yung pagkakaintindi niya doon sa mga pangyayari, or kanyang pinili yung tingin niya, eto bagay ito dito, pattern of violence. Eto bagay ito sa motive of personality involved, kasi pag nadali yung target niya, makikinabang siya dito, at kung ano pang mga sinasabi niyang nasa 5, attorney. So, yun, it's a very clear theoretical presentation. Ang court proceedings ay hindi theoretical, hindi speculation, kundi personal knowledge, factual, hindi theoretical. So, kasi anything can make theory. But to prove your theory with facts, it's another story. So, hindi tayo, parang hindi school na nag-aral tayo ng mga theories. Sa trial ay facts ang pinag-uusapan. So diyan, parang sablay si Director Matibag, with all due respect. Opo. Yung una niyang yung itong pattern of violence, attorney. May pattern na ba? Opo. Hindi na lang tayo mapapalayo diyan. Itong mga issues na ito ay na-raise na ito sa during sa House Justice Committee hearing. Ngayon, they were addressing it to the people at large. Now, remember, their purpose is really to humiliate Vice President Sara Duterte and to ruin her reputation. Now, with this kind of incessant and relentless attacks, ilang taon na, pabalik-balik, this is not new. And yet, contrary to their expectations, Sara Duterte emerges as the most trusted, yung popularity niya mataas, at saka ngayon, lumalabas sa Pulse siya ngayon ang nangunguna sa presidential survey. So, people, in other words, people, from the very beginning until now, do not believe their narrative. So, hindi na pwedeng, wala nang lunas ito, kahit pa yung sino pang kanilang mga skilled at saka highly technical na mga theorists o mga analyst, hindi na makakatulong because the people have already decided that everything is for show, everything is political, everything is about Sara's, to prevent Sara from becoming president in 2028. And at this point in time, there is nothing new to their strategy. So, what else can we expect? I think after this, another quarter, another survey will come out. Sara Duterte will still retain her popularity. In fact, Correct. it might increase because alam natin, Admar,
yung psyche ng mga Pilipinos, the more you are being beaten, the more you are being repressed, the more sympathy you will get from the people.